Okay guys, welcome back. So ito, meron na naman tayong i-share sa ganitong sira ng Game Boy. So ang gagawin natin ay isang Game Boy na mumurahin lang to guys, mabibili sa Shopee. So pinapagawa pa rin ng may-ari. Ang issue ay ayaw mag-on and then nag-iilaw naman yung red pero hindi nagkakarga yung battery, ano. So basic lang ito guys para sa mga gustong i-DIY yung mga kanilang Game Boy na ganito. Okay, share ko sa inyo kung anong mangyayari dito. Tingnan muna natin kung anong laman nito sa loob. Okay? So, hindi ko pa siya alam kung anong laman nito sa loob. May ilaw naman siya ng red pero ayaw talaga mag-charge. Mamaya alamin natin kung bakit hindi siya nag-charge, no? Okay, ulit-ulitin lang natin. Baka magkaroon magic. Kasi karamihan ng Game Boy na ganito, pag nilagay mo yung charger niya, under siya. So mamaya makikita nyo na under siguro yan pag charger lang ilagay natin. Then tingnan natin muna yung out. Wala, 0. So talagang hindi magkakarga yung battery kasi walang pumapasok galing dun sa charger. Wala. And then yung battery natin, tingnan natin kung may laman. Dahil wala nga pumapasok, wala rin laman. Okay? So yun ang dahilan kaya ayaw din mag-on. Basic na to guys. Kayang-kaya to kahit mga nagsisimulang technician. Hindi ko pala gawain itong kumbaga naisipan ko lang i-vlog, no. Nakaramihan ginagawa ko guys ay mga TV saka amplifier, no. Hindi na may sumingit lang na ganito kaya sabi ko sige, gawin na lang natin, okay. So ito ginagawa na natin, no? Binuksan ko yung mga tornilyo nya. Napakadaling buksan guys kasi yung tornilyo nya basic lang. Hindi naman hindi siya kagaya ng mga iba na parang Allen pa na maliit. Hindi, basic lang ang mga tornilyo nito guys. Saka maliliit. Buti na lang meron tayong screw nga maliit. Yan na, natanggal ko na ba lahat? Oh yun, nakita nyo, napakasimple lang ng laman guys, oh. Ang galing na pala ng panahon ngayon, napaka high tech na, simple na lang laman. Then tingnan natin yung loob. Isa lang ang tornilyo nya guys, so wala nang akong ibang tinanggal. Isa lang. Ba, napakatindi, no? Isa na lang. Mahal na siguro ng bakal, kaya isa na lang nilagay. Ayun, oh, ganun na lang siya ka-basic, oh. Okay, so sundan muna natin yung charger nya kasi hindi siya nag-charge. So may nakita akong diode dito, katabi ng charging pin. Sigurado ko dyan ang dumaan yun. So magbabaser tayo. Yan, habang nakabaser tayo susundan natin yung papuntang terminal nung galing dun sa may charging pin papunta dun sa terminal ng battery. Ngayon tingnan natin. Yun, meron, oh. Meron siya guys, oh. So ibig sabihin yung terminal saka dun sa diode is connected. Then yung problema nito is napansin ko na, napapakita ko sa inyo. Yan, oh. Ayan, oh, nasunog yung resistor na naka-connect dyan, oh. Hindi ko tinanggal yan guys, ha. Ang duda ko dyan, ginagamit niya ng naka-charge. Kaya yung resistor na mapapansin nyo, yan, naluto na, natanggal na yung isang paa. So connected yan papunta dito sa terminal nito ng battery. Yan, yung terminal ng battery. Tatlo kasi yun, naka-empty yung isang pin nya. Yan, oh. Focus mo. Yan, dyan siya nakakonect yun, yung tatlong yun. Napakasimple lang. So ang question pa dyan guys, ano ba yung resistor na yan? Fuse ba yan o ano? Karamihan kasi na nakikita ko na ganyan is gumagamit lang sila ng 1 ohms hanggang 10 ohms. Yun ang ginagamit nila dyan. So ako, maghanap na lang ako ng 1 ohms at ilalagay natin dyan. Yan yung terminal na yan, yan yung positive. Positive, pumunta ng resistor. Ito yung nabasag na resistor. Tatalon yan dyan. Tatalon, then pupunta ng diode, no? Okay, so maghanap muna tayo ng papalit natin dyan. Okay guys, meron na ako nakita. Ito, oh. Galing lang sa ilalim ng table ko, no? Kasi maraming board dyan sa ilalim ng table ko. Okay, ito 1 ohms to.
Sa mga hindi marunong magbasa ng number dito sa resistor. Dati kasi nung araw, mga color coding, no. Ngayon naman is number na, no. Yan, meron dyan nakalagay dyan. Pakita natin. Hindi kaya yan ng camera ko. Walang micro ang camera ko, guys. Ito, buti meron tayong pampalaki. Ito na lang gamitin natin para makita nyo. Yan ang ano. Hindi yun Yan 10R0. Yan ang ilalagay natin. 10 ohms pala to, guys. 10 ohms. So, dadalawahin ko na lang yan para sumakto, no. Pwede na yun. 5 ohms. 10 ohms yun, guys, yung 10R0. So tanggalin natin. Dalawang gagamitin ko dyan, guys. Pagpapatungin ko na lang para maging 5 ohms. Pwede na yun para hindi masyadong masyadong mag-init, kasi pag naman mainit yan. Sakto na yung pagdalawahin natin. Okay. So ilagay ko muna dito. Lagay natin dito sa may nawala. Hindi nyo na makita, guys, kasi maliit yun. Mamaya may tututok ko na lang yan sa camera para makita nyo na pinalitan ko talaga yan. So papalitan natin yan. Napakasimple na ng laman nyo, grabe. Nung araw pahirapan magbukas ng Game Boy kasi nakabukas na rin ako ng original na Game Boy. Ang dami pang laman nung araw. Ngayon kukunti na lang. Parang meron na lang, parang bubble gum lang nakadikit. Ganun na lang yung IC nya doon. Ang tindi. Pinasimple na yung mga materyales. Then pag nasira siguro yung parang IC na nakadikit na bubble gum, wala na to. Palit na talaga. Mura lang naman to, guys. Nasa 350 to 400 pesos lang ito sa online. So kung sisingilin kayo dito ng mahal, bumili na lang kayo ng bago, syempre. Ganun lang naman kasimple yun. Parang use and throw na siya. Okay, nilalagay ko na. Lapit na yan. So ngayon lang tayo nagbablog, guys, kasi hindi ko na alam kung ano itatopic ko Halos lahat naman na nandyan na sa YouTube Kaya minsan ito, sabi ko ito Game Boy, hindi pa ako gaano nakakita ng Game Boy sa Pero marami syempre, pero sabi ko i-vlog ko na nga lang to. Yan. Okay, tingnan natin. Pinagpatong ko, guys, yung dalawang 10 ohms dyan Hindi na natin babasahan ng tester, pampatagal lang yun. Basta yun, 5 ohms lang total nun. Linisan lang natin gamit yung cotton buds para makita nyo. Dalawa yan, guys, nagpatong. Parang mag-asawa, nagpatong lang yan. Okay? Uy, sana all. Pinagpatong ko para mas matibay. Ayan na siya. Lalabas na yung number nya. Okay. Lumabas na ba? Yun 10 ohms yan. Nagpatong silang dalawa. So, yung total nya, isa 5 ohms. Pwede ka pa maglagay ng capacitor dun Nakikita ko, kaso wag na. DC naman na yung pumapasok, kaya hindi na siguro nila nilagay. Okay. So, ganun. Napakasimple lang. Isang tornilyo lang ibabalik natin. Ilalapat lang natin ng maigi para hindi bangking. Yan. Okay. So nasa na isang maliit na tornilyo na yon. Timing ngayon, guys, wala yung naghahasa, kaya hindi nyo naririnig yung tit na yan. Kasi wala akong mic, guys, ngayon na maganda. Yung mic ng ginagamit ko dati nung araw nung nagbablog pa ako last year, awa ng Diyos na wala. Nasama dun sa yung nag-vlog ako dun sa loob ng Fortuner, naiwan. Hindi na bumalik. So hindi ko pa naikabit yung switch niya, guys, dyan Mamaya na natin ipipix. Papakita ko lang sa inyo na under na yan. Pa-power lang muna natin. Ayan, naka-charge siya, guys, Meaning to say, yung battery natin hindi pa full charge. Pero pag sinwitch nyo yan, under na. So may konsumo na siya na nasa 60 mAh. Gamit tayo ng charger natin na DIY. Then sungkitin natin to. Tingnan natin kung under. Meron na rin siyang red. Nasaan yung red, yung panungkit ko?
Kukuha lang tayo ng panungkit. Lagay ko muna dito sa table ko yung camera natin. Panungkit. Wala, hindi kasya. Ito na lang. Ayun oh, umandar na siya oh. Diba? Hindi pa naka half charge yung battery niyan, pero napa-under charger lang yung gamit, no? Ito ang nangyari dito sa Game Boy na to. Ang 100% na hula ko, ginagamit siya kahit low bat. So, yung charger nakatutok lang para lang hindi maputol yung games niya siguro. Kaya yun nangyari. Okay guys, okay na, no? So, yan na, tapos na. Okay, maraming salamat sa mga nanood. Ang galing! Ang galing!